Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Good evening po. Yan. Palapakan nga po natin ang ating Diyos ngayong gabing ito. Are you excited tonight? Amen. Indeed, sapagkat ito po ay araw na ginawa ng Diyos, not just your ordinary Wednesday. Tama ba mga kapatid? Kasi ang araw na ito ay date natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. And I hope na ma-enjoy po natin ang ating stay. It's a worthwhile stay sa ating pong church. So, let's begin. But before we start, let me just give you some few reminders to please silence your phone. Pakisabi sa katabi, pakisilent muna saglit. Yan, ating mga phone to avoid distraction. And also, thank you for not using your phone during the worship service. Salamat po. Also, don't forget to get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng mga pagpapala mula sa salita ng Diyos. And don't forget to invest and invite, bring a family or friends dito po sa gawain ng ating Diyos. Isama nyo po ang inyong mga kapamilya, no? Yung mga kaibigan, most of all, sapagkat nais ng Diyos na sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Alright. Also, don't forget to watch our online worship service. No? Dalawa po ang ating online worship service. Mapapanood po yan sa ating Facebook page, Our Christ is Wonderful Missions and Ministry International Pampanga. And sa ating YouTube channel, ano po yung pangalan natin sa YouTube? The Master Teacher BS. So, paki-like, share, and subscribe na rin po yan para hindi lang ikaw ang mapagpala, kundi lahat po tayo. Amen po. Amen. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Kung handa na po tayo, upo ng maayos, sabay-sabay tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macario. Salamat po sa mga sumabay sapagkat pag ito'y dinideklara mo, ito'y deklarasyon ng pagpapala sa ating spirit, soul, and body. So lahat ng aspeto ng ating buhay pinagpapala ng Diyos. Amen po? Amen. Kaya nga po super blessed kasi maraming pagpapala, one blessing after another. So let's begin. We are still under the topic for our lesson entitled, ano po yung title, everybody? Charis. No? Hindi po charis, ha? Ayan. Charis, it is the gift of favor for everyday life. Part number 11 na po tayo. Gusto niyo po ba ng pabor ng Diyos? Amen. So brothers and sisters, God wants to give us the gift of favor or charis, and that is every day. Sabi nga natin every day. Yan, araw-araw po. Last time, we're still talking about the old and new covenant in connection to righteousness. Ayan po. Next po. So pag sinabi po natin na righteousness, ang equivalent po niyan ay favor. Sabi nga natin favor. Yan. Pag mabait ka, righteous ka, matuwid ka, bibigyan ka ng pabor ng Diyos. In any way, whether it is on the old covenant or in the new covenant. But let's answer the question again as a review sa mga hindi po nakasabay. What is a covenant? Everybody, a covenant is next po, a binding agreement. Ano pa? A contract or a compact. A contract. What else? A treaty, a pledge, a deal, or a promise. No? Ito po ay ginagawa to end a war between two parties, dalawang grupo o kaya ay dalawang tao. Kaya nagkakaroon ng covenant or deal sa isa't isa. Tama po ba? So para maayos po ang gusot sa anumang relasyon, kailangan meron pong covenant or deal. At halimbawa, kung meron kang kagalit, no? Meron kang katampuhan, it's better to make a deal or agreement with them bago pa lumala ang sitwasyon. Tama po ba mga kapatid? Amen. Kasi maigi po na magkakasundo tayo kasi, bakit? Next, you can always ask a favor from a friend. Tama ba mga kapatid? Siyempre, pag hingi ka ng pabor, dapat kaibigan mo yung hinihingan mo ng pabor para ibigay sa iyo. Tama? At kung kaibigan tayo ng Diyos, siyempre, pag humingi tayo ng pabor, ibibigay kagad niya. Dahil hindi lang kaibigan ang tingin sa iyo ng Diyos, kundi anak pa ng Diyos. Shout amen.
Amen. Now, let's look again at the close comparison of the Old and New Covenant. So ano po yon? Under the New Covenant, next po. Under the under the Old Covenant or law, even the best, ano ba po? Failed, no? Napakasaklap. Pero, however, under the New Covenant, look at the contrast. Next po. Under the New Covenant or grace, even the worst can be saved. No? Nakita niyo po yan? Kahit na napakasama, isabi na nating patapon ang iyong buhay, pero kaya ka pa rin na bigyan ng pabor at kaligtasan ng Diyos. Can I hear amen? Kasi hindi naman tayo karapat dapat, pero tinanggap ka ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat napakayaman ng biyaya ng Diyos sa atin. Amen po mga kapatid. So let's compare this once again. Next po, law versus grace. Bibigyan ko po ng diin. Ano po ang mas mainam or much better? Anong mas mainam? Parusa o pagmamahal? Pagmamahal. Tama ba? Kasi maraming mga preacher, ang akala nila, ang kayang gawin lang ng Diyos ay magparusa. Hindi po. Ang kaya rin gawin ng Diyos ay magmahal sa kanyang mga anak. Can you hear amen? Kaya kung tayo po ay gustong magturo ng salita ng Diyos, dapat ang laman ng ating mga itinuturo ay puro grace or biyaya at pabor ng Diyos. Tama mga kapatid? Sapagkat ang tao ay bagsak na at nawawalan ng pag-asa. Kaya dapat makarinig tayo ng mga mabubuting balita mula sa Panginoon. Can you hear amen? Amen. At nakita na natin na wala pong makakasunod sa lumang kasunduan or law, pero buti na lang nag-adjust ang Diyos sa atin. No? Siya nang nag-adjust kasi hindi mo kaya. Anong ginawa ng Diyos? Next, God verified that the old covenant is what? Faulty, it is defective, or there's something wrong about it. So, He is determined to what? Start a new covenant through the cross of Christ. No? Kaya dumating po yung tinatawag natin na new covenant. Sabi nga natin, new covenant. Very good. So, let's answer. What is a new covenant? Review ulit tayo. Answer, the new covenant is the second covenant of God to man, which is what? A better covenant. No, ito po yung tinatawag na mas mainam na kasunduan. And next po, in the new covenant, tingnan nyo gaano kaganda. Christ fulfilled the righteous requirement of the law so that in Christ we can receive God's blessing as a gift. No? Wala kang babayaran. Matatanggap mo ang mga pagpapala ng Diyos bilang regalo. Kaya ang tawag natin dyan ay, next po, the new and better covenant. Sa Tagalog, mas mainam. Sabi natin, mas mainam. Yan, mas maganda, mas maigi ang ating buhay. Because God wants us to have a better life. Sino sa inyo ang gusto magandang buhay? Meron ba rito mga kapatid? Pumalakpak nga po sa ating Diyos na buhay. At alam natin na mahahanap natin ang magandang buhay na yan, hindi sa mundong ito. Tama ba mga kapatid? Amen? Kahit anong pagpupunyagi mo, minsan hindi pa rin gumaganda ang buhay. Tama? Kasi ang tunay na kagandahan ng buhay ay makikita lamang sa ating Panginoong Hesus. Shout amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Life in Christ is definitely better. Tama mga kapatid? Amen. So, next question, who is the guarantee of this better covenant? Alam na natin ang sagot. Sino po ba ang ating guarantor or backer? He is none other than, next po, Jesus Christ. Jesus is our guarantee. Answer, Hebrews chapter 7 verse 22. Ito po yung verse natin. Because of this oath, ito po yung pangako ng pagiging pari or mga lingkod ng Diyos, Jesus has become the guarantee of a better covenant. No? So nakita natin sa verse na ito, si Jesus eka ang ating garantiya, kaya nagkaroon ng bago at magandang kasunduan. Are you happy with that? Amen. So, now let's continue and answer the 1 million question. Next po, what makes the new covenant a better covenant? So, ano nga po ba ang, bakit naging mas better or mas mainam ang new covenant? So, balikan natin ulit ang number 1. Ano po yung number 1, everybody?
seeing the better picture. No? Nakikita mo ang mas magandang larawan. So, let's look at this illustration. Sige po, pakipindot. Nakita nyo po yung picture ng isang bulaklak. So, there you can compare the shadow versus the reality. No, dati nakaraan kasi hindi ko pinakita yan eh. Yung old covenant is the shadow and the new covenant is the reality or katuparan. Now, pag tinignan mo yung shadow, malabo. Tama ba mga kapatid? Pero pag tinignan mo naman yung reality, ano pong meron dyan? Mas malinaw, mas mainam, at HD pa, no? High definition. So, makikita mo, malaki ang pagkakaiba. Sabihin sa katabi, malaki ang pagkakaiba. Tama? Hebrews chapter 10 verse 1, letter A. Sabi dyan, the law or the old covenant is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. No? Nakita natin, ang law or ang batas is just anino or shadow. Kaya hindi pa ito malinaw at hindi nakikita ng maraming tao. Sabi nga natin, shadow. Yan. Ang Greek word ng salitang shadow is iskia. Sabi nga natin, iskia. Very good. It is a shade caused by interception of light. No? May ilaw, tulad ngayon, may ilaw sa akin, na-intercept ko siya, kaya meron akong anino. An image cast by an object and representing the form of that object. No? Meron kang nakikita, pero hindi yun ang bagay na yun because it's just a representation. Next is adumbration. Ang ibig sabihin ng adumbration is foreshadow or indication of. Ibig sabihin, isang bagay, isang sitwasyon na nagbibigay ng representasyon, nagpapahiwatig ng bagay na mangyayari sa kalaunan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, para mas maintindihan natin ang definition na ito, magpapakita po ako ng isang quick test para po sa ating lahat. No, wag mo munang pipindutin ha. So, guess the object whose shadow is it. Anong nasa anino? Yung number 1. Ano po yung nasa anino? Wag niyo muna pipindutin. Ano yung nasa unang anino? Ano po yan? Pipino? Ay, Diyos. Sige, pakipindot. Pakipindot. Ayan, mansanas. Particularly, it is a red apple. Pero hindi mo alam kung anong mansanas, di ba? Kasi anino lang ang yung nakikita. Pangalawa, ano po yan? Ha? O, ano kayang baso yan? Ha? Sige, pakipindot. It is a Starbucks mug. Yan, di ba? Pero alam mo, baso siya or mug. Pero ba? Next, pangalawa. Next po, number 3. Ano po yung nasa picture? Oh, anong kulay? Pakipindot. It is a yellow pear or peras. Number 4, ano po yan? Cactus. Ano pa? Sige, next po, pakipindot. It is a white flower. Yan, bulaklak po siya. Next, number 5, ano po yung susunod? Ano po yung picture na yan? Ano kaya yan? Potato? Ano? Bola? Ano po? Sige, pakipindot. Watermelon nga ba? It is an orange. Anong kulay? Orange. Di ba? So, next, number 6. Ano po kaya yan? Ha? Sili? Chicken? Chimken? Sige, pakipindot mo na. Baka mag-away pa sila. Strawberry. Alright. Next, number 7. Dalawa na lang. What is that? 7. Lanzones. Sige. Stone. Sige, pakipindot. Umpok ng prutas. This is a pile of fruit. Ano yon? Apple, lemon, apple. No? Pero hindi mo alam, akala mo bato lang siya. And finally, yan, sana may makahula niya. Number 8. Ano po yan? Everybody? Ha? Pag may nakahula niya, bibigyan ko talaga eh. Sige, pakipindot na. Baka mag-away-away pa. Ayan, kamay na nakahawak sa sahig. So, you see that? Pag ang nakikita mo, shadow lang, wala kang idea sa kung ano talaga yung nasa loob niya. Tama ang patid? The Old Covenant, the Old Testament ay anino. Kaya wala silang makita
So nangangapa sila sa dilim. Pero buti na lamang dumating na ang new covenant, ang reality, at ito'y matatagpuan natin sa ating Panginoong Kristo. Can I amen? Amen. So next picture po, you see that? The shadow or anino is the old covenant. Malabo ito, hindi malinaw, hindi maintindihan, nakalilito at nagbibigay ng takot. Kaya pag may tinuro sa iyo, tas natatakot ka, imbis na masiyang ka, ayaw mo nang mag-church. Ito, tinatakot ako ng pastor na to eh. No? Old covenant yon, tiyak. Kasi pag new covenant po yan, dapat nagbibigay linaw at nasisiyang ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Can I amen? Amen, mga kapatid? Amen. At salamat na lamang po sa mga preachers ng grace. No? Kagaya ko po, I am a preacher of grace na laging nag-aaral, nagsisipag para matutunan natin ang malinaw na salita ng Diyos na buhay. Can I amen? Di ba dati ayaw mong makinig ng salita ng Diyos, pero dahil pag pinaliwanag na, pag binasa na natin, mas lalong nagiging maganda ang dating sa atin ng salita ng Diyos. Bakit po? Look at this. Colossians 2:17. Again, everybody, this, ano po yon? The requirement of the law are the shadow of the things that were to come. The reality or the substance or the real, however, is what? Found in Christ. No? Ang realidad daw po ay makikita kay Kristo. So next picture po, ayan o. The shadow versus the reality. No? Noon po, wala pa silang nakikita na mga utos ng Diyos o mga katuparan sa pangako ng Diyos, kaya marami po ang nagyakap or nagsettle down sa Old Covenant. Especially po yung mga Old Covenant people. So ano nangyari sa kanila? Malabo yung turo, ang iba ay nalilito sa turo, at hindi malinaw sa kanila. Natatakot po sila. Pero buti na lamang po. Bakit? Next po. Because the reality is found in... Sige, next po. Hindi ata yan yun. Part 11 ba yan? Ayan, sige. So, ang reality is found in Christ. No? Kaya lang, bagaman, hindi, 10 po ata yan. Bagaman ang mga pangako ng Diyos ay hindi po, ibig sabihin ay naibigay na ng Diyos, kaya lang maraming mga pinangakuan ang hindi po nila natanggap yung pangako na iyon. Can you amen? Kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, sino sa inyo gustong sumama sa akin sa Hong Kong Disneyland? Meron ba? Kaya lang sa 2050 pa. So, ewan ko lang kung makakahintay, no? So, ibig sabihin, may pangako naman. Kaya lang, na-delay. Sabi nga natin, delay. Yan. It is a delayed or postponed promises. Kaya, ang nangyari, dahil hindi na po nila naintay ang mga pangako ng Diyos, nainip po sila at hindi na po nila nakita ang reality. Now, sabi ng Bible, even si Abraham, no, si Isaac, si David, or si Joseph the Dreamer, maging ang mga propeta, hindi na nila nakita ang mga pangako ng Diyos. Tama ba? So basahin natin. Hebrews 11, verse 13. Kaya mapalad tayo kasi kung may pangako ang Diyos na payayamanin ka niya, pagagalingin ka niya, pagagandaan niya ang buhay mo, kaya mo yang makita dahil kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen. Look at this. Hebrews 11, verse 13. All these people, sino yan? The Old Covenant people died having faith. They didn't receive the things that God has promised them, but they saw these things coming in the distant future and rejoice. No? Hindi nila nakamit yung pangako, pero may nakita sila sa malayo. They acknowledge that they were living as strangers with no permanent home on earth. Talon tayo sa verse 16. Sabi rito, instead, these men, the Old Covenant people, were longing for a better country, a heavenly country. That is why God is not ashamed to be called their God. He is prepared a city for them. So, napakalinaw. Totoo naman, si Abraham, sila David, hindi na po nila natanggap yung pangako ng Diyos kasi hindi nila nakita ang mga bagay na ito. Pero sabi, gamit ang faith, sabi nga natin faith, or pananampalataya, nakita nila in a distant future, sa malayo. Sabi po dyan, ang alin?
ang lahat ng katuparan sa mga pangako ng Diyos. Can you amen? So, dito sa lupa, marahil hindi mo makikita yung mga pangako ng Diyos. Pero, layuan mo ang tingin mo. Sabihin sa katabi, layuan ang tingin. Gamit ang pananampalataya. Ang mata ng pananampalataya, gamitin natin. Para makita natin na pagdating natin sa langit, magkikita-kita rin tayo doon. At pagdating sa langit, lahat ng pinangako ng Diyos ay tinupad niya sa ating mga buhay. Shout amen! At least, di ba? At least, hindi man dito sa lupa, doon sa langit, may katuparan. Amen po mga kapatid? Kaya po, isa sa magandang principle to live by ng Biblia ay, next po, bawal, ano po yon? Bawal mainip. Saan? Sa pangako ng Diyos. Sabihin sa katabi, bawal mainip. Saan? Sa pangako ng Diyos. Kahit ikamatay mo na. Tama po ba mga kapatid? Bakit? Dahil ang pangako ng Diyos, magkakaroon ng reality, ng katuparan sa takdang panahon. At ito'y dumating na sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Amen po mga kapatid? Basahin ulit natin. Colossians 2:17. Sabi diyan, these requirements of the law are a shadow of the things that were to come. The realities, however, is found in Christ. No? Ang anino, yun po ang law, at ang reality, si Kristo. Kaya lahat ng mga utos ng Diyos, tinupad na ni Kristo. Are you with me mga kapatid? Amen. So, question, next. Which is better? Anong mas mainam? The shadow or the law or reality? Which is Jesus Christ. Ano pong mas mainam? Reality or yung shadow? The reality. Palakpakan naman natin ang ating Panginoong Kristo. Because my personal answer is, Jesus is better. Tama mga kapatid? Mas maganda si Kristo kaysa kung sino man ang ating pinaniniwalaan. That is why, nung si Jesus po ay bumaba, kung napansin nyo po, marami ang na-offend sa Kanya. Di ba? Pag nagtuturo siya, no? Dahil nagagalit sa Kanya. Bakit? Kakaiba kasi yung Kanyang mga turo. No? Yung mga nakagisnan nila na, sabi ni Jesus, okay nang magwalis kahit gabi. Hindi naman niya pinanggagalingan ng swerte. Tama kapatid? Sabi ng mga ninuno, bakit magwawalis? Bakit magwawalis? Diba? Ayaw nila. So nagagalit sila. Example lang naman yon, hindi yun ang sinabi ni Jesus. So, ano nangyari? Jesus go against the flow. No? Sinalungat niya yung maling sistema ng mga tao. At ipinarating niya na halatang-halata na yung mga Pharisees, yung mga teachers of the law, yung mga abogado eka ng Diyos, hindi nila alam ang batas na binigay ng Diyos. So anong ginawa ni Jesus? Next, Jesus redefines the law in the New Testament. Sabi nga natin, redefines. Yan. Ibig sabihin po nito, dinefine niya ulit. Binigyan niya ulit ng kahulugan ang tama na pakahulugan sa lahat ng mga law. At ipinakita ko na nga po sa inyo nung nakaraan, yung Matthew 5:21-22, di ba? It's about anger and hating. Di ba? Sabi nila, pagka nagalit, pagka pumatay ka, murderer ka na. Pero dito, pag nagalit ka lang sa kapatid mo, murderer ka na rin. Tama mga kapatid? Doon naman sa Matthew 5:27-28, pag tumingin ka raw eka ng malaswa sa isang babae, you commit adultery in your heart. And even the woman caught in adultery. Anong utos ni Moses pag siya nahuli ang isang babae na nangangalo niya? Siya ay babatuhin hanggang mamatay. Pero ang sabi ni Jesus, patawarin siya. Tama po mga kapatid? So you see, ang laki ng pagkakaiba ng law versus grace. Bakit? Next po, pakipindot. The law condemns and kills, grace forgives and gives life. Amen po mga kapatid? So nakita mo, ang batas or law, papatayan. Pero ang biyaya, magpapatawad at magbibigay ng buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Pero, bagaman hindi po, ang tawag dito, hindi masyadong kumbinsido si Jesus sa mga teachers of the law or Pharisees, ipinaliwanag ito ng Panginoon sa mga alagad niya. Ganito pong sabi,
Matthew 23, verse 1 to 4, sabi dyan, "Then Jesus spoke to the crowd and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees are what? The authorized interpreters of Moses' law." So sila yung talagang totoong tagapagturo. Verse 3, next po. "So you must obey and follow everything they will tell you to do." Sa Tagalog, sige, anong sinabi nila, anong tinuturo nila, sundin mo yan. However, next, do not, however, imitate their actions. Bakit? Because they don't practice what they preach. No? So, etong malinaw ha, kung diskumpiyado ka sa iyong pastor, no? O kaya, yung sinasabi ng pastor na yan, hindi naman totoo sa kanyang buhay, ang sabi ni Jesus, yung sinasabi ng iyong tagapagturo, sundin mo. Sabi sa katabi, sundin mo. Pero ano ang hindi mo susundin sa kanya? Yung kanyang mga gawi. Sapagkat hindi niya pinapractice ang kanyang itinuturo. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, walang problema diyan. Pakinggan mo yan, i-apply mo sa buhay mo, sasagana at aayos ang iyong buhay. However, sabi ni Jesus, do not imitate their action. Sapagkat tao lang din naman yung mga yan. Tama mga kapatid? At ang tao ay nagkakamali. Tama po mga kapatid? Amen. Verse 4, "They tie onto people's back loads that are heavy," mabigat, "and hard to carry, yet they aren't willing even to lift a finger to help them carry those loads." No? So, imbis na tulungan ng mga tao, imbis na ipagdasal sila, kinukuhanan pa nila ng pera, kinukuhanan pa nila ng mga ari-arian, at ginagawa nila ito sa ngalan ng batas ng Diyos. So, they are like twisting and bending the law for their own benefit. Now, para mas malinaw po, pinaliwanag ni Apostol Pablo ang mga biyaya na natatanggap natin sa ating Diyos na buhay. Sabi po ni Pablo, Galatians chapter 3, verse 24 to 29. Sabi po rito, "And so the law was in charge." Nakita niyo po yan? Ang batas daw is in charge. It is in control of us. Hanggang kailan? Until Christ came. No? Pero nung dumating na si Kristo, nagbago. In order that we might then be put right with God through faith. No? So nagbago yung takbo ng laro. 25, "Now that the time for faith is here," no? Ang panahon ngayon ay panahon ng pananampalataya. Ano nangyari? The law is no longer in charge of us. Nakita niyo mga kapatid? Sabi ng batas, dahil may kasalanan ka, papatayin ka. Pero dahil nanampalataya ka kay Kristo, ano man ang gawin sa iyo, nanampalataya ka, kahit patayin ka, hindi ka na mamamatay. Tama mga kapatid? Bakit? Sapagkat binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Do you believe that mga kapatid? Kaya ang hirap patayin ng mga Kristiyano eh. Kasi, sige, patayin mo ako. Pag pinatay ako, pupunta ako sa langit. Pag hindi mo ako pinatay, pupunta ako sa Bible study. Tama mga kapatid? So nakita mo po yun? Kaya wala kang dapat na ikatakot kasi the law is no longer in charge of us. Amen po? Verse 26, everybody, "It is true faith that all of you are God's children in union with Christ Jesus. You were baptized into union with Christ, and now you are clothed, so to speak, with the life of Christ Himself." No? Dahil sa pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y inilibing at muling nabuhay, so tayo rin. We are baptized, inilubog, namatay, inilibing, pero siya rin ay binihisan ulit sapagkat tayo nabuhay at ang ibinihis sa atin ay mismong ang buhay ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Pumalakpak nga po ang may mga buhay na walang hanggan kay Kristo. Hallelujah! Verse 28, "So there is no difference." Here's the bomb. There is no difference between Jews and Gentiles. No? Kasi noon na sino lang may mga pangako? Mga Hudyo kay Abraham. Tama mga kapatid? So, between slaves and free people, between men and women. No? So, pwede bang mag-preach ang babae? Pwede bang ang lalaki na lang? Hindi po. Wala nang pagkakaiba. Men and women, pantay na kay Kristo. Pwedeng mangaral ng salita ng Diyos. Can I amen?
you are all one in union with Christ. No? But here's the condition, verse 29. Everybody, if you belong to Christ, no? Pwede na. Pantay-pantay na. Ang kondisyon, kung ikaw ay nakipag-isa, if you belong to Christ. And then you are the descendants of Abraham, and you will receive what God has promised. You see that, mga kapatid? Ang pinangakuan si Abraham, pero dahil kay Kristo, nakipag-isa ka kay Kristo, anak ka na rin ni Abraham. Hindi sa flesh, kundi saan? Pananampalataya, spiritual. Kaya lahat ng pangako kay Abraham, lahat ng nananampalataya kay Kristo, sa kanya na rin ang mga pangako na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So, patas na. Sabihin sa katabi, patas na. No? Lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay tatanggap ng pangako. Is it better? Amen mga kapatid? Kahit hindi ka Hudyo, tatanggap ka. Okay po ba yun sa inyo? Amen. Kasi patas na para sa lahat. Now, ang Old Covenant ay malabo. Sabihin natin malabo. No? Nakakalito ang turo. Tama? At hindi malinaw at nakakatakot ang turo. Kasi death penalty po yon. Now, to clear out what is the Old Covenant, let's answer the question. Next po, everybody. Why the 10 commandments or the law are given in the first place? No? Bakit nga ba ibinigay, no? Yung 10 utos ng Diyos? Para ba pahirapan tayo? Anong sagot natin? Everybody, the 10 commandments are given to bring us to our sinfulness and to come to the only Savior, the Lord Jesus Christ, and be saved. Sa Tagalog, bakit ibinigay? Para makita mo ang sinfulness mo, na ikaw ay makasalanan at lumapit. Sabi mo nga, lumapit. Kanino? Sa nag-iisang tagapagligtas, ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus. Romans chapter 5, verse 20. Tingnan niyo po ito. Sabi rito, God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, tingnan niyo po yan, God's wonderful kindness or grace became more abundant. No? Bakit binigay? The law was given so that all people could see how sinful they are. At naintindihan po ito ni Apostol Pablo. Romans 7, verse 7, letter B. Sabi po ni Pablo, the law is not sinful. No? Ang batas ng Diyos, ang 10 utos, hindi yan masama. Tama po mga kapatid? Bakit? But it was the law that showed me my sin. I would never have known, thank you bro, let me repeat that. But it was the law that showed me my sin. I would never have known that coveting is wrong if the law had not said, do not covet. So nakita niyo po yun hindi po masama ang 10 utos. Pero ang 10 utos nga ang nagpakita kay Pablo na masama pala ang magnasa sa pag-aari ng iba. Tama mga kapatid? Bakit? Kasi sabi ng batas ng Diyos, coveting is do not covet. Ito po ay masama. Kaya maganda pa rin pala na mayroong 10 utos ng Diyos. Can you amen? Amen. However, tingnan niyo po, Galatians 3:24, sabi po rito, let me put it another way. The law was our guardian and teacher. Sabi mo nga, guardian and teacher. No? Ano ginagawa nito? To lead us until Christ came. So now, through faith in Christ, nandito na si Kristo, we are made right or matuwid with God. Tama mga kapatid? Noon, wala pa si Kristo, yung law o batas, ito ang iyong guide. Ito ang iyong guardian. Itong nagtuturo sa iyo para mamuhay ka ng tama. Tama? Pero nung dumating si Kristo, through faith, we are made right. Matuwid ka na sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang tanong, mahirap bang sumunod sa batas ng Diyos o madali? Mahirap po ba o madali? Napakahirap. Tama po mga kapatid? Amen. And actually, there are, next po,
600. Ilan po ang utos na yan? 613 commandments or mitzvot in the Old Testament. But here's the good news. Gusto niyo po lang good news? Jesus summarized all the commandments, including the 10 commandments, into just 2 commands. Ano po yung dalawang utos na yon? Everybody, love God and love people or love others. Tama po mga kapatid? So anong mas better? Tatanungin ko kayo, 613 na susundin o dalawa na lang? Ha? Dalawa na lang. Amen po mga kapatid? Kaya salamat Jesus, dumating ka. Kasi 613, yung 10 utos nga lang, bagsak na kami, 600 pa ito. So which is better? The 2 commandments of God. Sabi ni Jesus, Matthew 22:37 to 40. Jesus replied, ano sabi ni Jesus? Love, agapaw, the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. 38, this is the first and greatest commandment. 39, and the second is like it. Ano yung pangalawa? Love, agapaw, your neighbor as yourself. All the law, Old Covenant, and the prophets hang on these 2 commandments. Nakita niyo po yun mga kapatid? Yung 613 na yon, lahat yun ang utos ng mga propeta, lahat ng utos ni Moses, ginawa na lang 2 ni Kristo. At lahat ito, pag nasunod mo na lang yung 2, nasunod mo na ang lahat ng utos ng Diyos. Is that better? Let me give you the proof. Sabi ng Romans 13, verse 10. Sulat nyo po iyan. Love, ano po yon? Agape does no harm to its neighbor. Bakit? Therefore, love or agape is what? The fulfillment of the law. Nakita nyo po yon? Ang katuparan ng lahat ng utos ng Diyos ay ano daw po? Love. Sabihin natin love. Ano po yung love na yon? Particularly, agape kind of love. It is the unconditional love. Mahal kita, hindi dahil may pero, hindi dahil may dahilan. Mahal ka ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos kahit ano pa ang iyong nakaraan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, pag ginawa mo yan, tingnan nyo po. Next. When you love God, next po, and you love your neighbor, ano sabi? You did not break any law, but rather you have fulfilled all the law. Tama mga kapatid? Pag nagmahal ka, susi pala ay ang pagmamahal, pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos, wala kang nalabag sa 613. Bagkos, lahat ng yan, all of the law was fulfilled. Maliwanag po yun mga kapatid? So it is better. Now the question is this, do you love God? Mahal niyo po ba ang Diyos? Totoo po ba yan mga kapatid? Sabi ng 1 John 5:3, ganito, this is love for God. Ano po yon? To obey His commands. And His commands are not burdensome. Sabi nga natin, burdensome. Pag mahal mo ang Diyos, ang pagpapakita na mahal mo siya, hindi sa salita, to obey. Sabi nga natin, obey His commands. And hindi siya burdensome or pabigat. Ang Greek word ng salitang burdensome ay berai-ai. Sabi nga natin, berai-ai. Yeah, very good. It comes from the root word baros, which literally means weight or pabigat or difficult, mahirap. Now, so kung hindi mo mahal ang Diyos, mabigat sa'yo ang mag-church. Tama mga kapatid? Pag hindi mo mahal ang Diyos, mabigat sa'yo ang magsulat ng mga verses. Tama mga kapatid? Pag hindi mo mahal ang Diyos, mabigat sa'yo ang magbigay sa gawain. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Now, the question is this. Next, is God's law burdensome to you? Ang mga utos ba ng Panginoon, ng Diyos, ay mabigat para sa iyo? Mabigat po ba? Hindi or mabigat? Walang sumasagot. Mabigat po hindi. Dapat hindi. Tama po mga kapatid? Bakit? Sabihin niyo po sa akin, Pastor, bakit? Kasi mahal mo ang Diyos. Tama mga kapatid? At dahil mahal mo ang Diyos, mayroon bang di ba sabi ni Balagtas, mayroon bang hahad lang sa nagmamahal? Kahit na harangan ng sibat, harangan ng kung ano-ano? Wala.
Tama po mga kapatid? So kung mahal mo ang Diyos, hindi magiging mabigat sa iyo ang utos ng Diyos at hindi mahirap sa iyo ang sumunod sa utos ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. At salamat po sa inyong mga buhay kasi hindi mabigat para sa inyo ang pumunta sa gawain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? So dito tayo magpo-focus. Next po, the 10 Commandments are given for 3 practical reason. Papahapiyawan ko na po, pero hindi natin tatapusin lahat. Number 1, bakit binigay? Number 1, not to hurt us, but to help us. Hindi ka sasaktan, kundi tutulungan. Number 2, not to hinder us, but to release us. Hindi ka pipigilan sa mga gusto mong gawin, bagkus ikaw ay palalayain. Number 3, ano pa? Not to punish us, but to protect us. No? Andyan ang batas ng Diyos, hindi para saktan ka, para pahirapan ka, kundi ano? Para protektahan ka. May kasabihan po tayo. Next po. You don't break the law or the law breaks you. Narinig niyo na po yun mga kapatid? So pag masunurin ka, kakampi mo ang batas. Tama? Pero pag ikaw ay pasaway sa batas, anong mangyayari? Sabi ng quote, the law will break you. Tama mga kapatid? Tama po ba? At marami pong hindi makasunod sa batas. Kaya marami pong lumalayo, marami ang nabibigatan, at marami ang napapahamak. However, good news. Next po, pakibasa natin. The belief that the law is the way to salvation was what? Ended by Jesus Christ. Tinuldukan na niya. Tinapos na niya ang paniniwala na maliligtas ka sa batas at pagsunod sa batas. However, next, Jesus never abolished the law, but rather come to fulfill it. Amen po mga kapatid? So hindi sinabi ng Diyos na, pwede ka nang magnakaw ha. Pwede ka nang pumatay. Hindi po, tinupad niya na ang lahat ng ito para kung bumabagsak man tayo, pero nasa atin si Kristo, natutuwa pa rin ang Diyos, kaya pinapaboran tayo ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Romans chapter 10 verse 4. Look at this, word for word. Christ ended the law. Again, Christ ended the law. So that everyone who believes or by faith in Him may be right, ano yon? Righteous or matuwid with God. No? Lahat ng naniniwala, ayaw ka namang pilitin ng Diyos kung ayaw mo Ikaw ba'y naniniwala na nilinis ka na ni Kristo? Ikaw ba'y naniniwala na tinubos ka na ni Kristo? Ay ang sabi, wala na ang law or batas. Lahat ng naniniwala ay matuwid na sa harap ng Diyos. Can I hear amen? Sabi ng God's Word, Christ is the fulfillment of Moses' teaching. Sa NLT, Christ has accomplished the whole purpose of the law. E ano bang purpose ng law? Papatay. Pag may kasalanan, patay. Pag nang dumating si Kristo, lahat ng yan, tinupad na niya. Kaya anuman ang mangyari sa atin, kahit mamatay man tayo, ayon sa batas, hindi ka na mamamatay kasi nandyan si Kristo na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Can you hear amen? Amen. Romans chapter 8 verse 4, napakaganda. He, Jesus Christ, did this. Anong ginawa niya? Sinakripisyo niya ang kanyang sarili. So that, ano po yung nangyari? The requirement of the law would be fully accomplished for us who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. No? Spiritual ka na Nakikita natin, may requirement ng law, fully accomplished. Hindi siya nagtira ng 90%, 99%, hindi po. Fully, it means 100%. Kaya po tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Can I hear amen? Amen. Ayaw na ayaw ng Diyos na matali tayo sa batas or law. Bakit? Sapagkat hindi po natin ito masunod. Sino po sa inyo ang nakakasunod sa 10 utos? Meron po ba rito? Hello? 5 na lang. Sino ang nakasunod na sa unang 5? Sa ikalawang 5? Wala pa rin? So ayaw ng Diyos na doon tayo dumepende. Tama mga kapatid? Tama po ba? Kasi kung doon tayo didepende sa pagpapala mo, nagbigay ka ngayon? Ngayon, bukas, nagbigay ka? Hindi. Wala kang pagpapala. Nakita niyo yung mga kapatid? Amen po ba?
Pero buti na lamang dumating at ibinigay ng Diyos ang bagong kasunduan. Hebrews chapter 8 verse 10. Tingnan niyo po ito. But this is the new covenant. Sabi nga natin, new covenant. Basahin natin, I will make with the people of Israel on that day, says the Lord. Anong gagawin niya? I will put my laws in their minds. Bakit? So they will understand them. And I will write them on their hearts. Bakit? So they will obey them. I will be their God and they will be my people. Wow! Hindi na ito nakasulat sa tapyas ng bato. Lahat ng utos ng Diyos dahil kay Kristo, isinulat na ng Diyos sa ating mga isip, isinulat na ng Diyos sa ating mga puso para pwede na nating sundin ang lahat ng utos ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Amen. At mas malinaw po ang turo ng Biblia patungkol po sa kaligtasan. Ano nga po bang malinaw na turo ng Biblia sa kaligtasan? Everybody, next. The only way to salvation is not by works or good works, but by grace alone. Do you believe that? Amen mga kapatid? Ang kaligtasan mo, hindi dahil mabait ka o gumagawa ka ng mabuti o sumusunod ka sa 10 utos. Ang iyong kaligtasan ay dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? Palapakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Self-explanatory na lang po yan. Tama po mga kapatid? Ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya sa iyong pananampalataya kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen. Romans 8 verse 3, the law of Moses could not save us. Ilagay niyo po sa isip niyo yan. Hindi tayo maliligtas dyan. Because of our sinful nature, but God put into effect a different plan to save us. He, our God, sent His own Son, Jesus Christ, in a human body like ours, except that ours are sinful. God destroyed sinful control over us. Paano? By giving His Son. Sino po yun? Jesus as a sacrifice for our sins. Sabi nga natin, sacrifice. Ikaw ba willing ka mag-sacrifice para sa iyong katabi? Tingnan mo yung katabi mo. Willing ka bang mamatay para dyan? Are you willing to sacrifice? Para na lang sa ibang tao? Palagi ko hindi natin gagawin. Tama mga kapatid? Pero tingnan niyo po yan. Ibinigay na ng Diyos si Kristo. Tama mga kapatid? As a sacrifice para hindi na tayo mamamatay bagkos magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Palapakan naman natin ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Amen mga kapatid? So, baka next week may kabit na natin yung Jesus dyan. Amen mga kapatid? Amen. So, question again. Next, which is better? Old or new covenant? Ano pong mas gusto natin? Old or new covenant? New covenant. Pumalakpak nga po ang lahat ng gusto. New covenant. Because new covenant is better. Sabi nga natin, better. Ang totoo ganito. Ang mga tao ay nasanay na pumili ng mas better. Tama mga kapatid? Tama po mga kapatid? Sa buhay natin, gusto mo ba ng better? Sa iyong pamumuhay, gusto mo ba ng better? Amen. Now, sa atin, gagaya nating mga magulang, mas gusto natin better na bahay. Tama mga kapatid? Better na sasakyan. No? Sabi ko sa inyo, dati sasakyan namin, pag pinatay mo, ayaw mamatay. Pag pinaandar mo, ayaw umandar. Baliktad talaga. Pero ngayon, binigyan ka ng better. Do you like that? Amen. Sa trabaho, gusto mo ba ng mas better? Mas mataas na sahod. Sa ulam, anong gusto mo? Tuyo-tuyo na lang? O lechon-lechon naman? Yeah, medyo corned beef ng konti, bacon. Diba? Gusto natin ng better na ulam. Sa damit, gusto mo ba better na damit? Sa cellphone, anong gusto mo? Better o yung luma? Sa buhay natin, para sa mga anak natin, anong gusto mo? Yung better na tirahan nila? Yung bahay nila maganda? Yung rooms nila naka-aircon? Tama mga kapatid? Saan sila nag-aaral? In a better school. Gusto ba natin yon? Sa mga mapapangasawa, di ba? Ang gusto natin, better din para sa kanila. Bakit? In short, gusto ng Diyos ng better na buhay
Kasi ayaw niya na mahirapan tayo. Tama mga kapatid? Ang tanong, gusto mo bang mahirapan sa iyong buhay? Hello? Kaya lang marami mga tao hindi marunong pumili sa buhay na yan. Bakit? Si Jesus Christ ay may alok na better life para sa atin. John chapter 10 verse 10, last two verses. A thief is only there to steal and kill and destroy. I came. Sino yun? Jesus. So they can have, ano yun? Real and eternal life. Oh, tama. Tawag dito, totoong buhay at walang hanggang buhay. Ano pa? More and better life than they can ever dream of. No? Kung maganda ng buhay mo ngayon, brothers and sisters, may mas igaganda pa ang buhay na ibibigay sa atin ni Kristo. Can I hear amen? Ito ay, sige, palakpakan natin ng Diyos. Ito ay para sa mga tumanggap at naniwala para kay Kristo. Yan ang malinaw. Sabihin sa katabi, yan ang malinaw. Bakit hindi gumaganda ang buhay mo? Baka hindi mo talaga tinanggap. Baka hindi mo talaga pinaniniwalaan na binigyan ka na ng magandang buhay ni Kristo. Can I hear amen? Now, the question is this. Next, may mga pinangahawakan ka ba na mga pangako ng Diyos sa iyong buhay? Meron po ba mga kapatid? Now, look at this verse at sana maging life verse mo na ito. Last verse natin. 2 Corinthians 1:20. Everybody, the yes to all of God's promises is in Christ. Na kanino? Na kay Kristo. And through Christ, we say yes or amen to the glory of God. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Lahat ng pangako ng Diyos, pinangahawakan mo yan, yes na yan kay Kristo. Sa lahat ng nananampalataya kay Kristo. Kaya ang sasabihin mo na lang, yes Lord, yes Lord, yes Lord, amen. At pag inangkin mo yan, mapapasayo yan sapagkat anak ka ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Yan ang mas malinaw. Sabi sa katabi, yan ang mas malinaw. Amen po mga patid? So, natapos na po natin ang number 1. Again, let's review what makes the new covenant grace a better covenant. Number 1, everybody, seeing the better picture. At itutuloy po natin yan sa number 2. No? Now, tatanungin ko kayo, which is better? Yung manood ka sa colored smart TV o sa black and white na TV? Sino sa inyo nagkaroon ng black and white? Sino sa inyo nakaranas manood sa black and white? Kami rin. Alam nyo po, nung pagdating namin dati sa Bulacan, Santo Niño, black and white ang TV namin, garalgal pa, pero lahat kami magkakapatid, 8, nakatutok na ganun. Tinitinan lang namin, may gumagalaw, umaaninag, at pinapakinggan lang namin yung boses. At pag nakita namin na nakakatawa, sabay-sabay din kami tatawa na magkakapatid. Can you hear amen? Pero etong maganda, nung nagsiahon na kami sa aming buhay, kami ay nakatapos, biniyayaan ng pinabura ng Diyos, nakabili na rin kami ng sarili-sarili naming TV, mas maganda palang manood sa colored at smart TV. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, anong mas maganda? Yung malinaw o yung malabo? Malinaw. Napakalinaw sa salita ng Diyos na ang lahat ng pangako ng Diyos ay yes na kay Kristo. Angkinin mo na lang. Sabihin ka sa katabi, angkinin mo na lang. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. So next po, to be continued, number 2, offered a better sacrifices. Bakit mas mainam ang mga sakripisyo in the new covenant? Amen po? Sige, tayo po tayong lahat. What is our Macarius challenge? Everybody, life in Christ, life is better. Isa pa nga po, in Christ, life is better. Is it better? Amen mo mga kapatid? Amen. Mas maganda, mas mainam natin pag tayo ay na kay Kristo sapagkat tuloy-tuloy ang kanyang biyaya at pabor. Amen? So let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat napakabuti mo sa amin. Binigyan mo ng linaw ang unang point po ng aming pag-aaral on what makes a better covenant or grace better. Panginoon, sapagkat unang puntos pa lamang, napakalinaw na po ng iyong mga pangako sa amin. Hindi kagaya ng old covenant na nangangapa po ang mga tao, nalilito sila kung ano nga ba ang tama at mali. Pero salamat sapagkat dumating si Kristo, tinupad na niya ang lahat ng iyong mga utos.
At dahil nanampalataya kami kay Kristo, ang kanyang pagsunod ay naging pagsunod namin, Panginoon. And by faith, Lord, naniniwala kami na kung ikaw ay natutuwa kay Kristo, natutuwa ka rin sa amin. Ang katuwiran ni Kristo ay naging katuwiran na rin namin. Kaya naman, Lord, kung kami hihiling sa iyo, kung kami magdadasal sa iyo, kung kami hihingi ng mga pagpapala sa iyo, hindi kami mahihiyang angkinin ito because all the promises of God are yes in Jesus. Panginoon, salamat po sa pangakong iyan na napakalinaw. Pangahawakan namin sa aming mga buhay at patuloy namin po na ibabahagi sa ibang tao at sa aming mga kapwa Kristiyano. Lord, maingat namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng nalinawan ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? In Christ, life is better. Amen po? Amen. Are you blessed?